Exciting times ahead para sa movie lovers ang highlight ng content showcase na ibinida sa Singapore. Bukod sa Korean oppas, ipinakilala na rin sa event ang bagong Captain America. Kilalanin sa chika ni Lin Cheng. Hindi lang pambata, nakaka-fulfill din ng younger heart. Nandito tayo ngayon sa Marina Bay Sands sa Singapore para sa Disney Content Showcase APAC 2024 kung saan ipapakita nila ang mga pelikula at mga TV shows na ipapalabas sa latter part of 2024 and 2025 sa mga cinemas at sa Disney Plus. Mula sa critically acclaimed Shogun hanggang sa The Mandalorian and Grogu, pati sa Gannibal. Pinuno ang 5th floor ng Marina Sands Convention Center ng cute exhibits and photo pods para sa lahat na gustong mag-selfie. Matindi ang line-up lalo na ng mga K-drama starring some of our favorite Korean superstars. Tulad nila Kim Hye-soo, Kim Sun-ho, Park Yoon-bin, Ryu Seung-ryong, and Joo Ji-hoon na naka-heart hand moment ko pa. Isa rin sa highlight ng event ang pagdalo ng Hollywood actor na si Anthony Mackie. Nakilala siya bilang isa sa Avengers bilang dating Falcon. At ang plot twist ngayon, siya na ang susunod na bibida as Captain America kapalit ni Chris Evans. I know a lot of people might not like this. I've never read comics. What? I watch every cartoon. I watch everything from Tom and Jerry all the way to Teen Titans. I have kids, I watch all the cartoons. Paglilinaw naman niya, I've just gotten into reading comic books, but when I got cast as the Falcon, I went back and I bought 50, 60 different comic books from the original Falcon and Cap all the way up to the new ones that are coming. definitely daw may pagkakaiba sa pagganap niya bilang Captain America. I don't have the serum, so the serum is very different. If you have the serum, you can fight anybody and you don't have to worry about anything. With Sam, like I said, him being a counselor, he used more of his brains than his brawn. Lin Cheng updated sa showbiz happenings. From local to the international scene, ang pagiging blockbuster ng Hello, Love Again ni Alden Richards at Catherine Bernardo. Patunay dyan ang pagtampok sa pelikula sa Asian World Film Festival na sold out ang screening. Makichika kay Aubrey Carampel. Your dreams. Magtatagpo din ang mga features natin. From Hong Kong to Canada Marating na natin. to California. Hello, Love, Kilig ang hatid ng magkasamang paglakad ni Alden Richards and Catherine Bernardo sa red carpet ng Asian World Film Festival sa Culver City. Si Alden looking dashing in a blue plaid suit. Gorgeous as always naman si Catherine in a powder blue long dress. In attendance rin ang iba pang cast ng Hello, Love Again gaya ni Valerie Concepcion, Kevin Schneider, Ruby Rodriguez, at partners Mark Labella at Marvin Aritranco. May pag-roofie rin ang cast sa red carpet. Ang Hello, Love Again na collab movie ng Star Cinema at GMA Pictures ang closing film ng Naturang Film Festival. So it's just interesting. After ng sold-out screening, may Q&A din with the cast. Proud moment ito para sa Hello, Love Again team na i-represent ang Filipino movie. It's a huge honor. We're very grateful for the Asian World Film Festival for the opportunity. And being here showcasing Filipino talent is so rewarding. This is a very, very important night for us and for us, Filipinos as well. Nakaka-proud to be part of something like this. Bago yan, nagkaroon din ng media day sina Alden and Catherine sa Hollywood. Humanap sila sa LA Press para sa promo tour ng Hello, Love Again sa Amerika. I'm here to try again. Kasalukuyang ipinalalabas ang pelikula sa mga sinehan sa USA at Canada. Starting today, showing na rin ang pelikula in 181 cinemas sa Middle East. Now on its second week naman dito sa Pilipinas, tuloy-tuloy ang box office record ng pelikula. Kabilang sa bagong achievement ang natanggap na mataas na rating sa TV and film review website na Rotten Tomatoes. Umabot sa 96% ang popcorn meter nito, formerly called audience score, na mula sa users na nagsubmit ng kanilang rating ng pelikula sa Rotten Tomatoes. Showing pa rin ang Hello, Love Again in over 1,000 cinemas worldwide. Aubrey Carampel, updated to Showbiz Happenings.
Sa kabila ng busy sked, rock na rock pa rin si Heart Evangelista na nakipag-collab ng kanyang obra sa Incubus frontman na si Brandon Boyd. Pero hindi lang yan dahil nakibahagi rin si Heart sa Vogue Threads Manila 2024. Narito ang chika ni Nelson Canlas. Art meets rock and roll once again. Breaking another border si Heart Evangelista nang makipag-collab muli with Brandon Boyd. Ang isa sa obra ni Heart sa saliwan ng painting skills ng Incubus frontman. He has a company called Moonlight, and he features different artists from all over the world. And I'm just very happy that, we have another round of collaboration. He painted over my painting, and it's so beautiful. It's a limited edition, like limited only prints of on archival pieces. Ngayong araw, kabilang si Heart sa mga panelist para sa Vogue Talks, Role of Social Media in Your Business ng Vogue Threads Manila 2024, kung saan kabilang sa mga nakasama niya ang Pinay social media darling na si Niana Guerrero. Hi, nice to meet you. My daughter always watches your TikTok. Really? Yes. Oh my God. Like, she's such a huge fan. I loved what she said because I feel like most of us here entered or started social media as a way of self-expression, hobby, and it has just grown into this massive worldwide stage where we can all connect and there are no more barriers or gates. We can all be friends. We can all kind of express ourselves, inspire each other. At via online, ang Pinoy Pride na si Bretman Brock. My content has kind of just evolved in a way as I've grown with new interests. I know, like you said, I did start in the beauty industry and I kind of graduated more into lifestyle and really anything that I'm interested at the moment. Unfortunately, it's chicken and so everyone's just gonna have to get sick. Kwento naman ni Heart, hindi raw dapat palampasin ang mga susunod na episodes ng Heart World. Kung nagulat daw ang marami sa revelations niya sa kanyang limited reality show sa nakalipas na mga linggo. Especially the next 2 episodes, you will see some things na never namin pinag-usapan. Actually, next 3 episodes. It's intense. Basically, before there were fake news that were going around, now it will be addressed, and there are actually stolen footages that will be shown. So, nakaka-excite siya. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Mabilis na chikahan tayo para updated sa Showbiz Happenings. Alam ko naman ngayon, alam mo ba'y kapili ka na iba? Yan ang outstanding winning moment ni Tala Gatchalian matapos magwagi sa tanghalad ng Kampiyon Season 2 sa TikTok Clock. Thankful si Tala sa kanyang win dahil matagal niya na raw itong pinapangarap. Congratulations, Tala! Mga kapuso, may bagong aabangan from our GMA music artists. Bukas na bukas, mapapakinggan na natin ang Dati Pa, single ni Seb Pajarillo. May bago rin single ang The Clash alumna na si Jennifer Maravilla. Full of pride na finlex ni Ralph Macchio ang kanyang star sa Hollywood Walk of Fame. Nakilala si Ralph sa OG film na The Karate Kid. Overwhelmed and honored daw si Ralph sa kanyang newest achievement. Nakiramay ang ilang personalities and celebrities sa libing ni One Direction member Liam Payne sa UK. Naroon ang kanyang bandmates na sina Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan, and Louis Tomlinson. Huwagi ang ilang programa ng GMA Integrated News at iba pang kapuso shows sa 46th Catholic Mass Media Awards. May report si Jamie Santos. Sa ika-46 na taong pagkilala ng Archdiocese of Manila sa pagkamalikhain at dedikasyon ng media sa pag-uplift ng values at pagiging inspirasyon sa positive change, double win ang nakuha sa print category ng GMA News Online. Wagi bilang news coverage ang A Constitution Named Freedom, the interim charter under Cory Aquino, nina Lianes Capanti at Hannah Borday. Nakuha naman ng Rooms for Rent ni Marco Romas ang Best Investigative Report.
Sa larangan ng telebisyon, ginawaran ng special citation sa Best News Program category ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Special citation para sa Best Drama Series Program category ang Kapuso Drama Anthology na Magpakailanman, hosted by 24 Oras anchor Mel Chanco. Best Public Service Program naman ang Kapuso Mo Jessica Soho. Wagiri ng The Voice Generations na pinarangalan Best Entertainment Program. Best Drama Series naman ang Lilet Matias, Attorney at Law. Habang Best Adult Educational Cultural Program naman ang Agripreneur. Angat din ang galing ng Kapuso sa kategorya para sa radyo. Ginawaran ng Best Business News ang DZBB Super Serbisyo, Trabaho at Negosyo. Noong 2012 na inaugurate na sa CMMA Hall of Fame ang 24 Oras sa kategoryang Best News Program. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 Oras.